ng kanyang salita na pagbubulayan po natin ngayon. Ano po? Tingnan niyo po ang Mark 14, verse 26 hanggang 31. Okay, Mark 14, verse 26, sabayan niyo po ako. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Ano po ang tinutukoy dito? Ang Panginoong Hesus, katatapos lang po niya na magkomunyon, ito po yung Huwebes ng gabi, kinabukasan, mamamatay na ang Panginoong Hesukristo, ipapako na siya sa krus. So sila nagkomunyon kasama ng kanyang mga alagad, at pagkatapos nun, kumanta raw sila ng isang awitin ng papuri sa Panginoon, tapos umakyat na sila sa bundok. No? At nung oras na yan, ay ang kasama na lang ng Panginoon na alagad niya, yung 11 na lang. No? Of course, 12 sila, kaya lang yun yung panahon na naghuhudas na si Judas. At ito yung panahon na umalis na siya, iniwan niya sila doon sa habang sila ay nagkakainan. At pagkatapos, ituloy natin ang pagbabasa, ito ang sabi ng Panginoon, and Jesus said to them, you will all fall away. Pakisabi nga ulit ng malakas, sana not all. At ang pinaka-title na message natin ngayon, sana not all fall away. Ano po ba ang ibig sabihin ng fall away? Ang ibig pong sabihin niyan, ito po yung lumalayo, nang iiwan, ito po yung nagbabackslide, ito po yung nalalamig, ito yung mga tumitigil sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Ano po? So sabi ng Panginoon ay, you will all fall away. Sige, ituloy po natin yung verse. Sabi niya, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Verse 28, but after I am raised up, I will go before you to Galilee. No, kung saan tayo una nagkita, magkita-kita tayo ulit doon. Sabi ng Panginoon. Verse 29, Peter said to him. Okay? Tingnan niyo po Sabi ng Panginoon, you will all fall away. Pero si Pedro, sabi niya, even though they all fall away, I will not. Panginoon, iwan ka na ng lahat. Ako, hinding-hindi kita iiwan. Sinabi rin ba sa inyo yon ng ex nyo? Ouch. Verse 30, tingnan niyo po yung verse 30. Sabi niya, and Jesus said to him, truly I tell you, this very night before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. Sinasabi ko sa iyo, Pedro, no? Sabi-sabi mo dyan, di ka mang iiwan pero ito sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi, so gabing-gabi na yan, malalim na ang gabi, no? Kinabukasan ng Biyernes, of course, naka-schedule po yung manok na tumilaok. No, sabi ng Panginoon ay sinasabi ko sa iyo, Pedro, bago tumilaok ang manok ng 2 beses, 3 beses mo ako na ipagkakaila. Sasabihin mo, hindi mo ako kilala. No? Tapos, verse 31, tuloy po natin, sabayan niyo po ako. But he said emphatically, ay grabe, talaga pong pinagdiinan niya, talaga pong ipinaggitgitan niya, at sinasabi niya talaga, hindi talaga Lord, hindi talaga. Sabi niya, if I must die with you, I will not deny you. Panginoon, kung mamatay ako, no, para sa'yo, kung mamatay akong kasama mo, basta hindi kita ipagkakaila. No? Tapos ano po ang ginawa nung 10 pa? Sabi nila, and they all said the same. So pare-pareho sila. Sabi nila, Lord, kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan. But if you know the story, of course you know the story, na pagkatapos po nito, ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo, nung siya po dadakpin na, sila po ay nagsitakasan, at sila po iniwan nila ang Panginoong Hesukristo. Kaya let's talk about this, mga kapatid. 2 things. Number one, sana not all fall away in tribulations. In tribulations. Ano po ba ang ibig sabihin ng tribulations? Ito yung mga panahon ng paghihirap, ito po yung mga panahon ng troubles, panahon po naggipit ang sitwasyon, ito po yung panahon na talagang para ang hirap pong sumunod sa Panginoon. Of course, may mga tribulations sa iba-ibang areas ng buhay, hindi lang naman po sa pagsunod sa Panginoon. Mayroon pong tinatawag, by the way, sa Bible, na Great Tribulation. Ano yung Great Tribulation? Ito, last time, di ba, pinag-usapan natin ang Antichrist. Alam nyo ba na pagkatapos na ang mga tao magpatatak ng 666 kay Antichrist, ang kasunod nun ay Great Tribulation. So yung mga tao, akala nila, giginhawa tayo, gaganda ang buhay natin kapag sumunod tayo kay Antichrist, pero ang kasunod pala nun, Great Tribulation. Bakit? Ang buong mundo tatalikod sa Panginoong Diyos, mas pipiliin ang Antichrist at si Satanas, at dahil doon ay ibababa naman ang Great
tribulation. Pinakamatindi na pagdurusa at paghihirap sa ibabaw ng mundo. Okay? Mangyayari pa lang yun, matagal pa. Pero ito po, ang reality ng buhay, talaga pong may mga tribulations na dumarating po sa atin. Tama po ba? Kaya itong sina Pedro, nung sinasabi sa kanila ng Panginoon, you will all fall away. Kasi aarestuhin ako, ipapako ako sa krus, mamamatay ako, at malamang matatakot kayo para sa sarili nyo kasi madadamay kayo. Trouble to, tribulation to, sabi ng Panginoon. Pero ano ang sabi nila? Lord, kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan. Alam niyo po talaga, sa totoo lang, madaling mag-commit sa Panginoon pag mas madali ang sitwasyon. Tama? Hello, tama? Madaling parang maglingkod sa Panginoon, madaling magpaka-Kristiyano pag convenient. So nung oras na to, kasi nga hindi pa naman nangyayari yung sinasabi ng Panginoon, grabe yung kanilang pangangako. Sabi nila, Panginoon, hindi mangyayari yan. Hindi ka namin iiwan. No? Pero alam niyo, nasusubok po talaga na ang isang tao ay nakakapit at talagang committed siya sa Panginoon kapag sa gitna ng tribulation, siya ay nagpapatuloy pa rin sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Alam niyo po, nakaka-bless po yung testimony ni Ruth kanina. Of course, we know what happened to them. We prayed for them. Masakit po yun. At naiintindihan po natin. Pero alam ba ninyo, nasa kanila po na mga nakatayo sa stage kanina, hindi lang po siya ang nakaranas po noon. Andiyan po si Willoy, kumanta kanina. Isa rin po siya sa nakunan, actually. Hindi po si Willoy. Yung misis ni Willoy, ay nakunan din. Si Isay, isa sa mga worship leaders po natin. Mas nauna po sila ng konti. Tapos ito po si Ruth. Pero alam po ninyo, isang bagay na ipinagpapasalamat at pinagpupuri ko po sa Panginoon, yung mga kapatid po nating ito na kahit may mga pinagdadaanan, tuloy-tuloy po sila sa kanilang pagtitiwala, pagkapit at paglilingkod sa Panginoon. Minsan po iniisip natin, yun pong mga naglilingkod sa Panginoon dito sa church, siguro ayos na ayos ang buhay nila, siguro wala silang kaproblema, siguro sina pastor ay laging masaya at matahimik, ang mapayapa ang kanilang buhay kasi close sila kay Lord. Siguro ingat na ingat ang Diyos sa kanila, siguro binubugawan sila ng lamok pag natutulog sila, hindi sila pinapakagat ni Lord sa lamok, no? Alam niyo po, hindi po, kahit po sino sa atin nakakaranas po ng mga tribulations po sa buhay. Kaya lang, it's just a matter of you being faithful to God kahit na ano ang mga pinagdadaanan po ninyo. Amen? Kaya nga po, sinasabi ko, please pray for us. Pray for your pastors. Pray for your leaders, yung mga cell leaders po ninyo. Pag-pray po natin ang bawat isa. Kasi po, kung kayo po may kapag kayo nagkasakit, nakakaramdam kayo ng ganito, of course, may katawan din po kami, nagkakasakit din po kami. Pwede po ba kayo nagka-problema sa inyong mga anak, sa inyong pamilya? Ganon din po kami. Pwede po ba kayo magkaroon ng mga pangangailangan pinansyal? Ganon din po kami. Kaya lamang po, salamat po sa Panginoon sa mga leaders po natin na sa gitna ng tribulation, sumusunod sa Panginoon. Amen? At naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Pakitignan nga yung katabi, pakisabihan, gulatin mo naman ako, bebe. Mag-worship ka kahit malungkot ka. Tumulong ka kahit may dinadala ka. Amen? Uy, sabihin mo, gulatin mo naman ako. Come on. Maglingkod ka kahit nahihirapan ka. Amen? Magpatuloy ka sa Panginoon kahit nasasaktan ka. Amen? Magmahal kahit nahihirapan. Amen? Okay? Kasi po, yun po ang dapat sa panahon ng mga tribulations. Acts 14 verse 22. Tingnan niyo po ito. Acts 14 verse 22. Sabi po, ang mga apostol, ito raw ang kanilang ginagawa. They were strengthening the souls of the disciples. Encouraging them to continue in the faith. So pinapalakas nila ang loob ng mga disciple ng Panginoon, ini-encourage sila na magpatuloy sa pananampalataya. Tapos, in saying, paano silang in-encourage? Paano silang in-encourage? Sinabi ba sa mga mananampalataya, sige lang, sumunod lang kayo kay Jesus, maglingkod kayo kay Lord. Pag kayo naglilingkod sa Panginoon, iingatan niya kayo lagi. Wala kayong magiging problema. Lahat ng panalangin niyo, ibibigay sa inyo. Ganun ba ang pag-i-encourage? Ganun ba ang pag-i-encourage? Hindi, paano silang in-encourage? Ang sabi sa kanila, in saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Hello? So paano raw mag-encourage?
Hindi sinasabi na, sige, alam mo, pag Christian ka, alam mo, pag committed ka sa Panginoon, naku, ang sarap-sarap ng buhay mo. Diba? Hindi. Sabi niya, magpatuloy kayo sa pananampalataya. Kasi kayo habang nabubuhay dito sa lupa, makakaranas kayo ng mga tribulations. Hello, mga kapatid. Minsan kaya nga po, minsan inaalala ko, baka yung Kristyanismo sa maraming mga Pilipino, sa maraming mga bansa, baka nagpapalaki tayo ng mga Kristiyano na mahihina. Bakit? Kasi minsan ang turo natin, puro tungkol sa biyaya ng Panginoon, tungkol sa mga blessing ng Panginoon. God wants you to be healthy and wealthy. Of course, si Lord nagbibigay ng health, si Lord nagbibigay ng wealth, pero hindi po pwede na puro ganon ang naririnig natin at hindi natin alam na pag tayo nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo, hindi tayo exempted sa mga tribulations. Hello mga kapatid. Ano ba ang pagkakaiba ng Christian sa non-Christian? Sa totoo lang, kung ang non-Christian nakakaranas ng mga problema, ang Christian nakakaranas din ng mga problema. Amen? Diba? Kung ang non-Christian nagkakasakit din ang Christian. Kung ang non-Christian bumibigat yung kanyang kalooban, nakakaranas ng depression, nakakaranas ng kung ano-anong mga pasakit, mga pahirap sa relationships, ganoon din naman, nakakaranas din po ng mga pahirap sa kalooban ang isang Christian. Tama po ba? So, ang tribulation po, kay sino ka man, bahagi yan ng buhay. Kaya lang, ang pinakamalaking pagkakaiba, hindi yung sa wala kang tribulation, kundi sa gitna ng tribulation, sa gitna ng mga hirap, alam mo, kakapit mo ang Panginoon, kasama mo ang Panginoon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. At ang sabi niya, ano ang pinagdadaanan mo, nasa kamay niya ang buhay mo, at ang Panginoon ang may kontrol ng nangyayari sa buhay mo. Amen? So yung iba po pwede nag-suffer ng walang ka-purpose. Yung iba nakaranas ng ganito, hindi nila alam kung bakit, no? Pero at least sa isang mananampalataya, alam mo si Lord ang may hawak ng buhay mo at may purpose siya sa mga bagay na pinapahintulot niya sa iyo. Amen? Palakpakan naman po natin po si Lord po dyan. Kasi po ang bait-bait po ng Panginoon, kahit sa gitna ng mga tribulations natin sa buhay. Sabi po dyan sa verse po na yan, ay saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Hindi po niya ibig sabihin na, ano ibig sabihin niyan, Pastor? Kapag ibig bang sabihin, pag may tribulations, may mga pasakit, may mga pahirap, ibig bang sabihin, pag hindi ko kinaya, hindi ako makakapasok sa langit? Hindi po ganun ang ibig niya sabihin. Ang ibig niya sabihin, talagang ikaw bilang mananampalataya, ay iniligtas ka na ng Panginoong Hesukristo at pasok ka na sa kaharian ng Diyos. Ngayon pa lang, pasok ka na. Kaya lang, habang nasa lupa ka pa nga, kasi nga wala pa naman tayo sa kaharian ng Panginoon, ay dadaan pa rin tayo sa mga tribulations. Amen? Sabihin nyo ngayon katabi nyo, oy, nasa earth ka pa. No? Kaya talagang ganyan ang buhay. May mga tribulations. Maliwanag po ba? Kaya nga mga kapatid, ito po ang maganda po dyan. Yun pong mga tribulations po na yan, kapag ikaw isang tunay na mananampalataya, kaya mong lagpasan yan. Yung iba bumibigay, yung iba hindi kinakaya, pero alam po ninyo, pag ikaw talagang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, nagtitiwala ka, kumakapit ka sa Panginoon, kaya mong lagpasan ang mga iyan. Ang mga tribulations po kasi pwedeng pwedeng mga persecutions. Meaning, bilang isang Kristiyano, hindi ka maintindihan ng iba. May mga aaway sa'yo, may mga magagalit sa'yo, may mga mambabash sa'yo, may mga mamimisinterpret ka. Kasama yun sa mga tribulations. Pero kasama rin siyempre yung mga problema na dumadaan sa buhay. Sari-sari ang mga problema na dumadaan sa buhay. Right? Kasama yung mga personal struggles. May mga issues tayo na mga hinaharap sa buhay, kasama po yan sa mga tribulations. Pero yun nga po, dapat munang maintindihan natin, bahagi talaga ng buhay po yan. Amen? Pero ito po ang pangako naman ng Panginoon. Ito ang pangahawakan natin. Sabi po ng Panginoon, pagdating po sa mga tribulations po ng buhay, John 16 verse 33. John 16 verse 33. Tingnan niyo po ito. Sabi niya, I have said these things to you, that in me, you may have peace. Wow! Sa akin, mayroon kayong kapayapaan, sabi ng Panginoong Hesus. In the world, you will have what? Tribulation. Sa mundo, may mga tribulations talaga. But take heart, I have overcome the world. Amen?
Sabi ng Panginoon, ito talaga, habang nabubuhay ka sa mundo, mayroon talagang mga tribulations. Sa akin, mayroon kayong kapayapaan, pero lakasan ninyo ang loob ninyo. Kasi ako, napagtagumpayan ko ang sanlibutan. At siya na nagtagumpay sa sanlibutan, kasama mo sa lahat ng panahon ng buhay mo dito sa mundo. Amen? Habang inaantay mo pa yung pagdating mo sa kaharian ng Panginoon, alam nyo, kailangang makita natin lagi, si Lord hindi nagpapabaya. Kasama mo siya sa lahat ng panahon ng buhay mo. Maliwanag po ba? I mean, lahat ng panahon ng buhay. Kasi bawat panahon ng buhay, may mga sari-sari siyang mga tribulation. May kanya-kanyang tribulation. Tama po ba? Sa mga magulang, halimbawa, kapag maliliit pa yung mga anak mo, ang karaniwan na concern mo yung kanilang kalusugan. Pag sila nagkakasakit, pag kailan dinadala sa hospital, yun yung karaniwan na mga trouble ng magulang. Right? And pagkatapos, pag lumalaki na sila, umiiba na yung concerns. Nag-iiba na yung mga struggles. And sometimes, ang attitude natin sa buhay is to look for the good old days. Sana kagaya pa ng dati. Iba na ngayon. Nung mga anak ko maliliit pa. Ay, at least kaya ko pa silang pasunurin. Ngayon, iba na. No? Namimiss mo tuloy yung panahon na mas madali. No? Pero ngayon, iba na nga yung chapter ng buhay mo. Pero tandaan mo, sa chapter na yan ng buhay mo, may tribulation yan, pero kasama mo pa rin ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Iba nung bata pa ako, pastor, iba, no? Mas madali, mas malakas ang pakiramdam ng katawan ko. Sana ganon, no? Namimiss ko yung mga panahon na mas malakas pa ako. Diba? Kapatid naman, hinahanap mo yung panahon na 20 years old ka, wala kang tribulation sa health mo. Pero ngayon, 60 ka na, 70, gusto mo wala pa ring tribulation sa katawan mo, teka muna. No? Talagang bahagi yan ng buhay. Pero remember, in your younger days, God is with you. Even in your old days, God is with you. Amen? Diba sabi nga nila, no? Sabi nga nila ay life begins at 40. No? At sabi ko naman, death begins at 50. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Pero di ba sabi nila, kapag 50 na, doon nag-uumpisa na nakakaramdam ka na kung ano-ano sa katawan. At totoo naman yun, nung nag-50 ako, 51, pambihira. Nakaramdam na ako, doon ko naramdaman na umiiba na nga. No, may mga kung ano-ano na dati hindi mo nararamdaman, ngayon nararamdaman na. Kaya nga mas po ako ngayon, nag-iingat sa kalusugan, nag-i-exercise, pero yun ang reality ng buhay na mayroong iba-ibang mga chapter at ang bawat chapter ng buhay mayroong tribulations. Amen? Amen? Pero in all of this, God is with you. He will see you through. Maliwanag po ba? Sabi ng Panginoon, take heart. Andito ako. Napagtagumpayan ko ang lahat ng tribulations sa sanlibutan. Amen? So kasama po natin ang Panginoon. Tingnan niyo po itong verse po na ito. Yun po sa 2 Timothy 1 verse 15. 2 Timothy 1 verse 15. Sabi po ni Apostol Pablo, "You are aware that all who are in Asia turn away from me. Among whom are Phygelus and Hermogenes." No? Sa ano raw? Ito po, ang mga taong ito, sabi ni Apostol Pablo, everyone in Asia turn away from me. Okay, 2 Timothy. Ang 2 Timothy po ay huling sulat na sinulat ni Apostol Pablo. Ito po, nasa kulungan po siya. At habang siya po ay nung nanganganib na po na makulong po siya, nung nililitis siya, ang nangyari po dyan, yung mga kasama niya, all in Asia. Hindi naman po ibig sabihin kasama kayong mga Pilipino. Hindi naman ibig sabihin kasama yung buo. Ang ibig niya sabihin uli, yung lahat ng Asians na kasama niya nung panahon na yan, iniwan siya nilang lahat. Kaya alam niyo po, pag sinabi po kasing fall away, ay mari kasing sabihin natin, hindi naman ako lumalayo sa Panginoon. Hindi ko naman iniiwan si Lord. Na kay Lord pa rin naman ako. No? Pero, pwede nga nangyayari po, iniiwan po natin yung calling natin. Kagaya po ng nangyari kay Apostol Pablo. No? Yung kanyang mga kasama, tinawag para maging kamanggagawa niya, tinawag para maging kapwa niya missionaries, tinawag para makasama ni Apostol Pablo. Pero dahil nga po sa tribulations, dahil nung makita nila nagdidelikado si Apostol Pablo, nang iwan po sila. Alam niyo po, ang pagpo-fall away, pwedeng masabi mo, hindi pa rin naman ako kay Lord. No? Hindi ko naman iniiwan si Lord.
Pero pwede tayo po, iniiwan pala natin yung mga pagkatawag natin sa Panginoon. Tinawag po tayo ng Panginoon, may mga calling po sa atin si Lord. Amen? Amen? Tinawag ka ng Panginoon sa church, no? And you can fall away from your church. Tinawag ka ng Panginoon sa cell group mo, and you can fall away from your cell group. Tinawag ka ng Panginoon sa ministry mo, and you can fall away from your ministry kapag po mayroong mga tribulations. Tinawag ka ng Panginoon under a leader kagaya ni Paul, binigay siya na leader ng mga taong ito, and they fall away from Paul. Okay? Tinawag ka ng Panginoon na sa isang cell leader, naglagay ang Panginoon ng pastor sa buhay mo, and you can fall away. Alam niyo po, pwede po talaga tayo na mag-fall away doon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Maliwanag po ba? Pero alam niyo, sabi nga ng Panginoon, no, ay ang katotohanan ng buhay, talagang andyan lahat ng yan. Mayroong mga tribulations at huwag mong hahayaan na yung mga tribulations ang humatak sa'yo o magtulak sa'yo, palayo doon sa pagkatawag sa'yo ng Panginoon. Amen? Amen? Sa lahat ng pagkakataon, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Ang biyaya ng Panginoon, laging andyan, kasama mo, tutulong sa'yo, magpapalakas sa'yo. Amen po ba? Okay? So, pakisabi ulit na malakas, sana not all fall away in tribulations. Number two, sana not all fall away in temptations. Okay? In temptations. Dito po, sa verse na binasa natin, kung babalikan nyo po yung Mark 14, actually po, ang sinasabi sa kanila ng Panginoon ay yung tribulation na magiging cause ng kanilang pagpo-fall away. Pero kung titignan nyo, yung pagsasabi ni na Pedro, sabi na, Panginoon, hindi mangyayari yan. Pero nakita na rin ng Panginoon, yan, malaking tukso yan para sa inyo. Temptation yan na kayo sa panahon ng tribulation, lumayo kayo sa akin. That's why in verse 38, verse 31 yung binasa natin kaninang huli, di ba? Tingnan nyo po yung verse 38, lundag lang po tayo ng konti. Sa verse 38, sabi niya, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ano raw? Sabi ng Panginoon kina Pedro, okay, ito na po ang nangyari dyan, ano ho? Di sinabi niya yun sa kanila. Sabi niya, you will all fall away. Tapos, hindi Lord, hindi. Tapos, andun na nga sila sa Mount of Olives. Doon sa Mount of Olives, mayroong isang garden, tinatawag na Garden of Gethsemane. Okay, so ang Panginoong Jesus pumunta doon sa garden, isinama niya, out of the 11 na kasama niya, 11 po kasi nga wala na nga si Judas, naghudas na nga eh. Ano? So yung pong 11, kinuha niya yung 3. Sino yon? Si Peter, si James, saka si John. Kasama niya sa garden. Tapos lumayo siya sa kanila ng konti, nagpray ang Panginoon. Ito yung matinding prayer ng Panginoon na sabi ng Bible, nagpray siya na yung kanyang pawis may kahalo ng dugo. Nangyayari lang daw yon kapag sobrang hirap ng kalooban ng isang tao. So ito yung panahon na nagpipray ang Panginoong Hesus. Sabi niya, Ama, kung pwede lang maligtas ang tao na hindi ko kailangang pagdaanan ng lahat ng ito, yung pagkapako sa krus. Tapos sabi niya, but not my will, but your will be done. Hindi kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Tapos po, ang Panginoon medyo hihinto ng konti sa prayer, babalikan niya yung 3. Pagbalik niya sa 3, natutulog po sila. Ano ba yun, natutulog kayo? Hindi man lang ba kayo makapanalangin? Sabi ng Panginoon. Tapos sinabi niya ito, magbantay kayo, manalangin kayo, so that you may not enter into temptation. Tapos sabi niya, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang sinasabi ng Panginoon dito kay Pedro, lalo na kay Pedro, no? Of course, sa kanilang 3, pero si Pedro kasi, yung nangako, sabi niya, Panginoon, hindi, magkamatayan na, kahit mamatay ako, hindi kita iiwan. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, yung sinasabi mong yan, na hindi ka mang-iiwan, hindi ka lalayo, na hindi ka bibigay, manalangin ka. No? Mag-pray ka para hindi ka bumagsak sa tukso. Kasi totoo, the spirit is willing, sa kalooban mo, gusto mong sumunod, pero yung natural person, the flesh is weak. Kaya may tendency na bumigay ang natural na pagkatao. Maliban na ang espiritu na pinangungunahan ng banal na espiritu na nasa atin din ang kikilo sa buhay natin. Amen? So sabi niya,
ay, kaya ka manalangin ka, Pedro, kasi nga po, mayroon pong temptation na pagdadaanan po sila nung oras po na yon. Okay? So ano nga po ba ang nangyari? Okay? Ang Panginoon, andiyan nga po, andun sila sa garden, tapos maya-maya po, pagkatapos niya mag-pray, dumating na yung mga aaresto sa kanya, kasama si Judas. At hinalikan niya si Lord. No? Humalik si Judas. Pagkahalik ni Judas, inaresto ang Panginoong Hesukristo. Pag-aresto po, ang ginawa ni Peter, nanindigan pa rin naman si Pedro, bumunot po siya ng itak ng kanyang tabak. Pagkatapos nanaga po siya, pagtaga po niya, tinamaan yung tenga nung isa, ng mga aaresto sa Panginoong Hesukristo. Pero sabi ng Panginoon, isukbit mo ang iyong tabak. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya nga po, mayroong kasabihan, sabi, ang nabubuhay sa baril namamatay. Ano ang pelikula ba 'yon? Kay John Wick yata 'yon, So, 'di ba? Ayun, doon galing 'yon, Anyway, ang bait pa rin ni Lord doon, ang bait pa rin ni Lord. Alam niyo, pinulot niya yung tenga, tapos idinugtong niya, tapos ibinalik niya, At nilagyan ng epoxy, Hindi ho. Pinagaling ng Panginoon. Kaya pinagaling po ng Panginoon yung naitak na yon, Pero ang nangyari nga, gano'n, Una, lumaban pa, pero sabi nung, huwag kayong lalaban. Alam nyo, ginawa nung mga kasama ni Lord, nagtakbuhan po talaga sila. Ito nga po yon, they fell away sa panahon po ng tribulation. Kasi madadamay sila, delikado sila. Nagtakbuhan na po sila, iniwan po nila mag-isa ang Panginoon. Kaya nga naaresto na ang Panginoong Hesukristo. Pero, itong si Pedro, siguro nung napalayo siya, tapos na-realize, teka muna, may promise ako kay Lord, di ko siya iwan. Bumalik Sumunod sa di kalayuan, nakita niya habang tinatangay na ang Panginoong Hesukristo ng mga nang-aresto sa kanya, sumunod siya, pasimple. Okay? So yung 10 ng ghost, si Judas, yung 10 ng ghost kay Lord, itong si Peter ng ninja moves. So, hindi siya nagpahalata na sumusunod siya. Pagdating niya doon sa kung saan ay lilitisin na, hinahatulan na ang Panginoong Hesukristo, doon na-realize ni Pedro, mainit ang sitwasyon. Okay? Tandaan po ninyo ito po yung temptation kay Pedro. Ang problema kay Pedro ay sumunod pa siya. Lumapit pa talaga siya. Kaya nga wag mong sasabihin na utukso, layuan mo ako. Ikaw ang lumayo sa tukso. Di ba sabi na nga ng Panginoon, mayroong temptation na ikaw, pupwede mo akong talikuran, ipagkakailan mo ako, magkakasala ka. Pero ang ginawa ni Pedro, sumunod pa rin talaga siya. Yun na nga po. Sabi nga po nung isang kapatid po natin, kasama ko po nung isang gabi, sabi niya, mas mabuting lumayo sa tukso kaysa lumaban sa tukso. Hello? Mas madali nga naman talaga lumayo sa tukso kaysa lumaban sa tukso. Yun ang mas mabuting gawin. Hindi yung lalapit ka sa tukso pagkatapos sabihin mo, oh Diyos ko, tulungan mo ako. Na mapagtagumpayan ang tuksong ito. In the first place, ba't mo inilagay ang sarili mo sa sitwasyon na yan? Kaya nga ang Panginoong Hesus nagturo, di ba? Ama namin, sumasalangit ka. Tapos sabi niya, wag mo kaming itulot sa tukso. Kaya nga po pinagpipray yan Wag mo kaming itulot sa tukso. Ikaw naman, lalapit ka sa tukso, tapos sasabihin mo, Lord, tulungan mo ako, na magtagumpay sa tuksong ito na nilapitan ko. Di ba? Isipin po ninyo, parang ganito yan Parang ganito. Kunwari lang, bawal sa iyo ang soft drinks. Dahil sa mataas ang sugar mo. Ang sugar mo, halimbawa, ay medyo manageable pa naman. Halimbawa, 999. Fasting blood sugar yon. O sa mga sa mga hindi nakakalam, ang normal na blood sugar, mga naglalaro lang dapat sa mga 100, tama, 90 to 114, mga gano'n yata. Anyway, ang taas-taas ng blood sugar mo, bawal sa iyo ang soft drinks. Tapos, nadaan ka sa sari-sari store, sabi mo mayroong mga naka-displaying soft drink. Hindi ko na sasabihin kung anong brand, Mayroon naka-display, pero hindi ako titingin. Dadaan lang ako. Tapos, pero titingin ako, pero hindi ako lalapit. Tumingin ka, hindi ako lalapit, pero ganito, mamaya lalapit ako, pero hindi ako bibili. Bibili ako, pero hindi ko bubuksan. Bubuksan ko, pero hindi ko aamuyin. Aamuyin ko, pero hindi ko titikman. Titikman ko,
pero hindi ko uubusin. Hanggang sa alam mo na kung ano nangyari, alams na, di ba? Ang matindi pa nito, 2 litro pa ang binili mo. At inubos mo pa talaga. Di ba? Alam mo, masama sa'yo ang cholesterol. Dadan ako sa potato corner. Kasi maputi ako. At balingkinitan ng katawan ko. yung iba walang kamali-mali. Anong nangyari sa potato corner, ha? Pagtanong nyo na lang po sa paligid. Ano? Pero bibili ako, pero isang stick lang. Di ba? Isang stick lang, pero hindi ko ubusin. Hello? Bandang huli, wala na, di ba? Napuno na yung mga saturated fat, yung iyong katawan, di ba? I mean, di ba ganun naglalaro ang tukso? Hello? Tama? Di ba? Hindi, titignan ko lang, pero hindi ko naman talaga papanuurin. No? Papanuurin ko, pero hindi ko naman, Alam mo, hanggang sa bandang uli, nakita mo, bumagsak ka na sa tukso. Hello mga kapatid, huwag maglalaro sa tukso. Huwag lalapit sa tukso. Amen? Okay? Ito ang sabi, tingnan nyo po yung halimbawa ng bumigay sa tukso. 2 Timothy 4 verse 10. 2 Timothy 4 verse 10. Ang sabi dito, by the way, nung workers encounter po natin, sinare ko po itong verse na to. I just want to share this with everyone. Sabi po niya, for Demas. Ito kay Paul din to. So, as you can see, pinapakita ko po kung paano ang Panginoong Jesus iniwan. Tapos kung paano rin si Apostol Pablo ay iniwan din ng mga tao na supposedly kasama niya. Ang sinasabi ko po rito, pwedeng ikaw, hindi, okay naman kami ni Lord. No? Kaya lang, pagdating sa calling natin, yun nga po yung naiiwan natin. Sa panahon ng tribulations at sa panahon ng temptations. Okay? So sabi po dito, Demas. Ano raw po sabi? For Demas, in love with this present world, has deserted me. Tingnan nyo. Anong ibig sabihin? Na in love sa sanlibutan. Natukso. Natukso siya sa kasalanan, sa material na mga bagay. Kung anong ginawa niya? Nang iwan po siya. Ganun po talaga mga kapatid. Pag may loves ng iba, nang iiwan na. At anong ginawa niya? Has deserted me and gone to Thessalonica. Okay, doon siya. So kung ano man yung buhay na gusto niya, yun, pinamuhay na niya doon. Crescens has gone to Galatia. So ito pa yung ibang kasama ni Paul na tingin ko naman mas maganda yung dahilan nila kung bakit sila umalis. Si Crescens ay nagpunta kung saan-saan kasi nga Galatia. No? Si Titus, nag-alaga ng aso. Dalmatians. Anyway, mukhang ito namang dalawa, maganda yung dahilan. Pero tingnan niyo po, si Demas, sabi, nang iwan, bakit? Bumigay po sa tukso. Ang mundo na ginagalawan natin may tukso. Inaakit ka para hindi ka magpatuloy sa Panginoon. Inaakit ka para hindi ka na maglingkod sa Panginoon. Para mas gawin mo na yung mga bagay na mas masarap sa tingin mo, mas masaya sa tingin mo, kahit hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Si Demas, napalayo na nga po sa calling sa kanya ng Panginoon, nabuhay na po siya nang hindi ayon sa gusto ng Panginoon sa buhay niya. Maring sabi nga po ninyo, hindi naman ako ganyan, pastor, dito pa naman ako. Diba kaya, hindi ko naman talaga iniwan si Lord. Yun na nga po pero nawawala tayo sa calling natin. Kaya nga sabi nga nung isang leader din po natin, hindi ka nga kagaya ni Demas na umalis na nga, no? Pero di masyadong nagpipray, di masyadong nagsisell, no? Di masyadong nagche-church, diba? Di masyadong nagdi-devotion, hanggang sa kayong pala, kasi nga tayo po napapalayo doon po sa calling ng Panginoon sa atin. Why? Because of temptations. Amen? Pero ngayon, iisipin po ninyo, ako iniisip ko to, no? Si Demas bumigay, si Demas nang iwan, nag-fall away sa kanyang calling, napalayo siya sa Panginoon. Iniisip ko, ano kaya nangyari kay Demas? Iniisip po ba ninyo na siguro itong si Demas nagkaluko-luko yung buhay? Malamang yan, siguro nagnegosyo sa Thessalonica, siguro nalugi. Siguro itong si Demas, pagdating doon, baka nakatagpo ng kanyang love life, pero bandang uli, nagkagulo-gulo yung kanyang love life. Baka nagkapamilya, baka naging sakitin yung mga anak. Baka mamang, hindi maganda nangyari sa buhay nitong si Demas. Hindi natin alam. Kasi nga, itong si Demas, ay hindi na natin nabasa ulit sa Biblia kung ano ang nangyari sa kanya magmula nung umalis siya. So pwedeng nagkaluko-luko, pwedeng naging miserable yung kanyang buhay, pwedeng nagsuffer siya.
Pero, pwede rin na si Demas nagpunta sa Thessalonica, naghanap buhay, nagnegosyo, umasenso. Pwede rin naman, nandun siya, nakatagpo siya ng kanyang tunay na pag-ibig at pangasawa niya yung gusto niya at pagkatapos nagkaroon siya ng masayang pamilya, mabuting pamilya. Pwede yon, tama? Hello, pwede yon. Pwede na hindi naging pangit ang naging takbo ng buhay ni Demas sa mundo. Pero yun nga mga kapatid kasi nga dapat nating maintindihan na kaya tayo sumusunod sa Panginoon, kaya tayo nagpapatuloy sa Panginoon, kaya tayo kumakapit sa Panginoon, hindi dahil sa mga bagay sa mundong ito. Hindi dahil sa baka magkasakit ako, baka kasi sumpain ako, hindi, baka kasi manghirap ako. Hindi yon. Dapat lagi mong tinitignan kaya ka nagpapatuloy na sumusunod at naglilingkod sa Panginoon ay dahil sa mga espiritual na pagpapala at dahil sa mga pangwalang hanggan na gantimpala. Amen? Yun ang dahilan. Yun po ang dahilan kaya ka hindi nagpo-fall away. Kasi kung ang dahilan mo lang, baka hindi ako i-bless ni Lord, paano kung binless ka na? So, po-fall away ka na. Kasi kung ang dahilan mo lang, kasi baka hindi tugunin yung prayer ko, hindi matupad yung pangarap ko, kailangan ko kasi si Lord, tulong niya sa buhay ko. Paano nga kung nakuha mo na lahat ng gusto mo dito sa mundo? Kaya ang lagi na yung tatandaan, ang dahilan ng pagsunod po sa Panginoon, kaya hindi ka nagpo-fall away, kaya ka nagpapatuloy, ay dahil sa spiritual blessings at eternal rewards. So si Demas, pwedeng naging maganda yung kanyang buhay nung nasa Thessalonica siya. Tama? Pwedeng lumipat siya na ibang lugar, maayos pa rin siya. Okay? Pero, ang tanong, nung namatay siya, ano kayang mukha ang iniharap niya kay Lord? Amen po ba? Sige po, last two verses. 1 Corinthians 10, 12 to 14. 1 Corinthians 10, 12 to 14. Sabi po, therefore, let anyone who thinks that he stands, take heed, lest he fall. Ano raw? Kaya nga, mag-iingat ang sino man nag-aakalang siya ay nakatayo, baka siya ay bumagsak. Anong ibig sabihin nito? May mga temptations, mga kapatid. Huwag kang assuming, huwag kang presumptuous, nakala mo, hindi ko naman kahinaan yan, hindi ako bibigay dyan. Hindi ko kahinaan yan, pastor, yung weeds. No? Bato lang ang hilig ko. No? hindi ko kahinaan yan, hindi ako bibigay dyan. No? Pero, ingat pa rin po tayo. Amen? Yung inaakala mo, na hindi mo weakness, pag hindi ka maingat, pwedeng doon ka actually bumigay. Actually, kahit yung strength mo, sabi nga nung isang kaibigan ko, an unguarded strength is a double strength, is a double weakness. An unguarded strength is a double weakness. Mag-iingat daw. Hindi ko weakness yan. Okay lang yan. No? Kahit dumikit ako ng dumikit sa mga tao na ganito, no? Hindi ko gagawin yung ginagawa nila. Come on. No? Ingat pa rin. Wag po tayong nag-a-assume lagi na kaya natin lahat ng bagay. Kaya nga tayo dapat nagpipray. Pinagpipray natin, Lord, tulungan mo ako. Huwag akong bumagsak sa tukso. Lord, alam mo naman ako, kilala mo yung mga weaknesses ko. Panginoon, tulungan mo ako na huwag akong bumigay sa ganito. Dapat lagi po tayong humihingi ng tulong sa Panginoon laban sa tukso. Amen? Tapos isinunod niya agad yan, verse 13. Tingnan niyo po yung verse 13, sabi niya, no temptation has overtaken you that is not common to men. Ano raw? Wala pang tukso na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kung ano man yung temptation mo, kapatid, huwag mong iisipin na, pastor, di mo lang naiintindihan. Kasi yung tukso na pinagdadaanan ko ay hindi pa naranasan ng iba. Talagang kung sila man dumaan sa ganito, tsak hindi nila kakayanin. Baka kahit ikaw, pastor, bumigay ka. Nandamay ka pa talaga, ha? Alam niyo po, ang lahat ng tukso, sabi, common. Hello? Pag sinabing common, maring hindi common sa mga katropa mo, maring ikaw lang yung may ganyan tukso, sa katropa mo, maring wala, pero sa ibang tao, sa ibang lugar, ganun din, nararanasan din po nila yan. Maliwanag po? Okay? So, ang tukso po, karaniwan, sabi niya. Tapos ano po? God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Ano raw? Yan pa, maganda dyan. Ano ho? Tapat si Lord. Kung meron man siyang ipinahintulot na tukso sa buhay mo, ay hindi ito yung beyond your ability. Meaning, kung itinulot ng Panginoon, carry mo. Amen? Hindi lang siya common, kundi carry. Right? Kakayanin mo yan.
Huwag mong sasabihin na, sobra naman kasing matindi yung tukso na pinagdaanan ko. Talagang bibigay at bibigay ka doon. No? Hindi. Pag naranasan mo, pag itinulot ng Panginoon, kaya mo raw pagtagumpayan. Amen? Huwag lang, sabi ko po kanina, huwag lang yung ikaw yung lumalapit sa tukso kasi pag ikaw talaga lumalapit, kahit di mo kaya, lalapitan mo. Maliwanag? Pero yung mga dumarating sa buhay natin na tukso, kaya mo daw. Next, anong sabi? Same verse, continuation niya. But with the temptation, He will also provide the way of escape. Di ba? Ano raw po? Hindi lang sa common, hindi lang sa carry, may choice ka. Tama? Sabi niya, kasama ng tukso, He will provide the way of escape. Pwede mo raw lusutan. Hindi pastor, kasi sa trabaho ko, ganito yan eh. Wala kang choice kundi gumawa ng kalukuhan eh. Hindi kasi ganito yan eh, pastor eh. Pag sa ganitong sitwasyon, wala ka talagang lusot, wala talagang choice. Di ba? Yun lagi nating sinasabi. Di ba? Talagang, pag andun ka na sa sitwasyon, magkakasala ka na. Pero sabi niya, He will provide the way of escape that you may be able to endure it. Amen? Mayroon daw escape. Kaya daw pagtagumpayan. Kaya daw nating makawala dyan. Kaya daw natin na hindi bumagsak sa temptations. Amen po ba, mga kapatid? Ano ho? So, sana not all fall away in temptations. Lahat po tayo may mga tukso, pero hindi lahat nagpo-fall away. Amen? It's a matter of overcoming temptations. So, dalawang bagay po ulit. Dalawang bagay. Tawagin ko po yung worship team po natin. Ano ho? Sana not all fall away in tribulations. Bahagi ng buhay ang tribulations. Pero ano sabi ni Lord? Take heart. Andito lang ako. Kasama niyo ako. I will never leave you. I will never forsake you. Amen? Sabi pa, sana not all fall away in, number 2, temptations. May mga tukso. Pero uli, sabi ng Panginoon, pag dumarating sa buhay natin ang mga temptations, andyan din ang Panginoon na tinutulungan tayo para mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Ano po? Alam nyo, sa lahat ng ito, mahalagang makita natin that the Lord is in control. Amen po ba? Amen. Kailangan makita natin, okay, may mga tribulations, oo. May mga temptations, oo. Pero, God is in control. Ang Panginoon ang may hawak sa mga sitwasyon ng buhay natin. Amen po ba? Kaya nga, habang kinakanta po natin ito, i-declare natin, paniwalaan natin, magpasalamat tayo. Lord, thank you kasi you are in control. Ang tribulation, hindi yan itinulot ng Panginoon para mag-fall away ka, para manlamig ka, para mawala ka, para bitawan mo ang ministry mo, para magmukmuk ka na lang. Hindi. Ang temptation, hindi rin itinutulot ng Panginoon para talagang mabuhay ka na sa kasalanan o talagang andyan ka na at hindi ka na makawala dyan. Hindi. Si Lord, marunong siya, may mga pinahintulot siya, kaya mo at kasama mo siya. Amen? Kaya sa mga panahon ng tribulations, sa mga panahon ng temptations, kaya dapat ang buhay natin laging suko pa rin sa Panginoon. So as you sing this song, i-recognize mo lang, Lord, you are in control. Pero at the same time, Lord, I surrender my life to you. Pinipili ko, Panginoon, na kumapit lagi sa iyo, magpatuloy sa iyo, and you will always be the Lord of my life. Nang iwan si Pedro, bumigay siya sa tukso. Pero pagkatapos po nun, nagsisi siya, umiyak siya sa Panginoon, bumalik siya sa Panginoon. Pinatunayan ng kasaysayan mula noon, si Pedro at totoo hanggang kamatayan, sumunod na siya sa Panginoong Hesukristo. Ang dami niyang pinagdaanan din pagkatapos nun, pero nagpatuloy na siya sa Panginoon. And never na lumayo pa siya, tumalikod pa siya sa Panginoon. Ang 10 pa na alagad nang iwan sa Panginoon. Pero pagkatapos din noon, nagsisipo sila. Bumalik sila sa Panginoon. At mula noon, sila ay hanggang kamatayan
At sa lahat ng kanilang pinagdaanan, sumunod na sila sa Panginoon. Ngayon kapatid, di ko alam kung ano yung mga nangyari. Di ko alam kung ano yung mga pinagdaanan ninyo. Maring nakita mo sa sarili mo na lamig ka. Maring nakita mo sa sarili mo na palayo ka sa Panginoon. Maring nawala ka sa calling mo. Nawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa tribulations, dahil sa temptations. Pero ang importante, hindi na kung ano yung nangyari nitong mga nakaraan. Ang importante yung desisyon mo ngayon. Magdesisyon ka na sa sandaling ito, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, bumabalik ako sa iyo. At Lord, ngayon, dito po ako ulit, Panginoon. Nagsusuko ng buhay ko sa iyo. At kinikilala kita, Panginoon, na Panginoon, that you are not just the Lord of all, but you are the Lord of mine. Ikaw ang Panginoon ko. Kung kagayon, sinasabi mo ito sa Panginoon, Lord, I lift my hands to heaven and I surrender, Lord. You are my Lord, you are my Lord. At magmula ngayon, Panginoon, by your strength, by your grace, hindi ako magpupull away. Susunod ako, Panginoon, papatuloy ako sa iyo. Kung yan sinasabi mo ngayon sa Panginoon, itaas mo nga lang ang iyong dalawang kamay. Itaas mo ang iyong dalawang kamay bilang pagsasabi, Lord, ito po ako. Susunod, maglilingkod, buong buhay ko, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat ng marami. Kasi alam po namin, kapit-kapit mo ang mga buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Narito nga po kami, Panginoon. Patawad sa mga panahon na napalayo kami sa iyo. Sige po, sabihin mo, patawad po, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Sa mga panahon na nanlamig ako, naiwan ko yung pagkatawag mo sa akin. Hindi ko nagawa, Panginoon, yung calling ko. Pero ngayon, Panginoon, narito po ako. Nagbibigay ng buhay sa iyo. Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang pinagsusukuan ko ng buhay ko. At buong buhay ko, Panginoon, para sa iyo. Lord, sa gitna ng mga temptations, sa gitna ng mga tribulations, magpapatuloy ako sa iyo, Panginoon. Susunod ako sa iyo at maglilingkod ako sa iyo. Kasi ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. You are Jesus, you are my Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, nakasama ka namin. At ngayon, sa sandaling ito, Panginoon, pinapanalangin ko ang bawat isa. Paspasan nyo ng kalakasan. Paspasan nyo, Panginoon, ng biyaya po ninyo. Upang na sa ganun, patuloy kami na susunod sa iyo. Buong buhay namin, susunod kami at maglilingkod sa iyo. Gabayan mo kami, Panginoon, para magawa namin ang gusto mong ipagawa po sa amin. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin, makita mo kami na nagtatapat po sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, kasi alam namin, hawak mo ang buhay namin. Alam namin, walang tribulation, walang temptation na itinutulot mo kung hindi namin kakayanin. Marunong ka na, Panginoon namin, you are in control. At kaya nga po sa oras din ito, please, Lord, take control of our hearts, take control of our minds. Kontrolin mo ang mga puso't buhay namin, Panginoon. Ikaw ang humawak po nito kasi nga po mahina kami, Panginoon. Pero salamat dahil paghawak mo yung buhay namin, makapagpapatuloy kami, malakas kami sa biyaya po ninyo. Salamat po, Panginoon. Salamat ng marami. Basbasan nyo kami ngayon, Panginoon. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama araw-araw ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.